Andito na! Hello, Mensi! Welcome sa aming channel ni Aling Mensi. So, for today's video guys, isi-share ko sa inyo ang aking experience sa aking application ng US Tourist Visa, kung ano ang mga questions sa akin during interview. So, let's go! So, finally guys, yan, na-approve na ang aking US Tourist Visa. At ito na nga! Yay! So, yun guys, gusto ko lang i-share sa inyo about sa aking experience during interview. Ang aking, ano pala guys, ay appointment is 8:30, pero 5:12 AM, nasa US Embassy na ako. Inagahan ko yung punta kasi ayaw kong maipit sa traffic kasi dito sa Metro Manila napaka-traffic ngayon. So, ayun, inagahan ko na. Tapos, yung nakapasok naman ako sa US Embassy like 6:45 kasi maaga naman sila nagpapapasok. So, during the interview naman, may 3 steps kang dadaanan doon. Steps 1, yung i-check yung DS-160 mo, yung name mo, yung passport mo, yung picture mo. Yun, yung step 1. Yung step 2 naman is fingerprints. Yun. Tapos, ang step 3, doon yung question and answer na yung about sa visa mo. Kung doon malalaman kung approve ang visa mo. Ayun. So, ayun na nga guys. At isi-share ko lang sa inyo kung ano ang mga questions sa akin during interview. So, ang first question sa akin is, ayun, may kodigo ako. Pero before that, kasi pagpunta ko sa console, bago ako isabihin yung question, pagpunta ko sa console, paglapit ko sa console, naka-smile na ako at sabi ko, "Good morning, sir." Sabi kong agad. Naka-smile, hindi ko tinatanggal yung smile at titig na titig ako sa kanya. Yun ang ginawa ko during interview. Tapos ang unang question sa akin is, "Purpose of your travel?" Sabi niya ganun. Sabi ko, "Tourism, sir." Sabi kong ganun. Tapos, "Which part of the US are you going?" Sabi niya ganun. Question number 2. And sabi ko naman, "Texas, United States, sir." So, parang hindi niya naintindihan yung sagot ko. Baka ang narinig niya lang is yung United States. So, question ako ulit. Sabi niya, "Which part of the US are you going?" Sabi ko, "Texas, sir." Sabi kong ganun. Tapos ang next question is, "Why do you want to go in the US?" Sabi niya ganon. So, sabi ko, "I want to go in the US to visit my family and to see the beautiful places in the US." Yun ang sagot ko sa kanya. Then, next question is, "What do you do for a living?" Sabi niya ganon. Sabi ko naman, "I own a rental business, sir." Sabi kong ganon. So, ang next question niya is, "What kind of rental business?" Yun ang question niya, which is hindi ko naintindihan. Kasi ang hina ng boses niya, tapos very lang, so hindi ko siya maintindihan. So sabi ko, "Sorry sir," sabi kong ganun, with a smile. Sabi niya, which kind of rental business do you have?" Sabi niya ganun. "Sorry sir," sabi ko, kasi hindi ko talaga siya naintindihan or hindi ko talaga mag-gets kasi nga very lang. Tapos ang hina talaga, sobrang hina. So sabi niya, in-explain niya sa akin. Sabi niya sa akin is, "What kind of rental business? Apartments?" Ganun siya. Or ano daw, commercial? Nagaganon siya ng explain. "Yes sir, apartment business." Sabi ko naman ganun. Feeling confident pero hindi ko pala naintindihan. Ganon na ganon yung nangyari. Tapos, yung next question is, sabi niya, "Do you have relatives in the US?" Sabi niya ganon. Sabi ko, "Yes sir, my mother is living there and my sister is living there." Sabi ko ganon. And the next question is, "What they are doing there?" Sabi ko, "What are they doing there?" Ang sinagot ko naman, "They are living there, sir." Sabi ko ganun. Ganun na ganun yung sagot ko. Then, after, ang next question niya naman is, "What is their work?" So, siguro, hindi ko lang nag-gets masyado yung unang question and next one. Sa kayang sabi niya, "What is their work?" Sabi niya ganun. So, ang sabi ko naman is, "My mother is no work, sir, just living there. And my sister is nagtatrabaho sa ganito, tapos may ginagawa siyang ganito." Sabi ko naman ganun. So,
nag-question siya about my sister, pero hindi ko na i-share yung sinagot ko doon. Pero nag-question siya about my sister. Then, next is, did you travel to other countries? Sabi niya ganon. So, sabi ko naman, yes sir, I've been to this country. You know, in-explain ko kung saang country ako pumunta. Sinabi ko sa kanya lahat ng country na napuntahan ko. Pero, tinitignan niya naman kasi sa computer, yung mga country pinuntan ko. Kasi nga, sa DS-160, fill up mo naman doon kung anong country ang na-visit mo, ganon. So, tinitignan niya doon, pero sinabi ko pa rin, kasi nga, pwede mo naman kasing sagutin yes or yes sir, tapos pwede mo naman, ang sa akin kasi ang ginawa ko, yes sir, I've been to this country, blah blah blah, ganon. Tapos sabi niya, tapos in the last question, sabi niya, who financed your trip? Sabi niya ganon. So parang nagulat ako sa question, although ano naman, aware naman ako sa question na yun, kasi usually sa mga kini-question naman talaga yun na who financed your trip. Pero hindi ko in-expect na sa last part niya yun i-question. So parang nagulat ako, kaya ang sabi ko, myself sir, sabi kong gano'n na naka-smile. Parang nagulat kasi ako, kaya yung reaction ko parang na gano'n ako sa sarili ko na naka-smile sa kanya. Pero ayun, nung sinabi ko myself sir, sabi kong gano'n, sabi niya naman, okay, your visa is approved. Tapos hindi ko sure kung tinatakan or pinirmahan niya. Parang may something ginawa siya, hindi ko alam. Kasi nga parang, alam mo yun, nawawala ka na sa sarili mo kasi sa sobrang nervyos na, basta yung kaba, iba kasi yung kaba pag sinabi mong US tourist visa na application or interview. Iba yung kaba. Although alam mo naman kung paano sagutin yung question, kasi yung question is about naman sa'yo, pero iba kasi yung kaba. Kasi especially sa akin na, it's my third time na nag-apply bago ako na-approve. Yun. Kasi before, like 2012, nag-apply ako. 2014, nag-apply ako, denied. Ngayon, 2023, ayun. Sa awa ng Diyos, it's God's will naman siguro na this time, ma-approve na ako. Ayun. Tapos, ayun nga, kasi before, kasi gusto ko lang i-share sa inyo. Before kasi, that time, yung job ko kasi very low income. Hindi ko ma-prove that time na may strong ties ako sa Pilipinas na kailangan kong bumalik sa Pilipinas kasi may ganito ako, babalikan. Mayroon akong ganitong babalikan kasi dati siguro hindi ko talaga ma-prove na ganun. Tas wala din akong travel history. Kasi ngayon may travel history ako, pabalik-balik na ako ng other country. So siguro advantage din yun. Pero hindi ko naman sinasabi talaga. In my experience yung sinasabi ko guys ha. Pero may mga iba naman na walang travel history na approve naman sila. So, depende na lang din siguro yan sa confidence mo at kung paano ka magiging honest sa consul, kung paano i-prove na kailangan mong bumalik sa Pilipinas. So, ayun. Tapos, kasi that time din, wala din akong travel history nung first and second application ko. Sa Pilipinas lang talaga, walang ibang travel history. So, ayun guys, lang naman ang aking mai-share sa aking video. So, kung may upcoming interview kayo guys, pagpraktisan nyo na kung paano maging smiley face, ayan. At saka yung titig na titig ka sa consulate. Ayun, mas maganda siguro pag nag-practice kayo. Yung may kasama kang tao sa bahay, magpa-practice kayo para hindi ka na mahiya. Kasi ganun yung ginawa ko. Kami ni Aling Mensi, nagpractice kaming dalawa. Yan, si Aling Mensi, taga-question ko. Tapos ako, yung sagot ng sagot, tingin na tingin, smile na smile sa kanya. Ganun. Parang pinagpracticean ko din yung ganun. So, ayan guys, and that's all for today sa aking vlog. Thanks for watching. See you in my next vlog guys. Sa mga gusto guys ng paano ako nag-apply ng Switzerland tourist visa guys or Schengen visa, ayun, please comment down below guys. At next video i-share ko sa inyo kung paano ako nag-apply ng Schengen visa ko for Switzerland. So that's all. Thank you. Bye bye. Please like and subscribe na rin.